Gusto nyong malaman kung ano ang totoo, mga kababayan. Papakita ko sa inyo yung idol nyo. Para malaman nyo, hindi ako tuta ni Maharlika dito. Ha? Hindi ako tuta ni Maharlika. Never ako naging tuta ni Maharlika, mga kababayan. Okay? Sariling lakad ko to. Okay? Sariling desisyon ko to. At kung ano man yung desisyon ko, mga kababayan ko, ano man yung desisyon ko, yun ang gusto kong mangyari, mga kababayan. Ito, papakita ko sa inyo, mga kapatid. Ha? Papakita ko po sa inyo, ha? Kung paano po ito. Ito, idol nyo. Unahin ko na ngayon, mga kababayan ko, mga kapatid. Para sabihin nyo, baka sinasabi nyo, tuta ako ni Maharlika dito. Hindi po ako tuta ni Maharlika. May sarili po akong desisyon. May utak po ako, mga kababayan ko. Papakita ko sa inyo. Unang ginawa ni Maharlika, mga kababayan ko. Alam nyo ano, mga kapatid? Para malaman ninyo. Ano unang-unang mga ginawa niya, mga kababayan ko ngayon? Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan ko? Pinapadama kayo ni Maharlika. Pinapaikot kayo nitong Maharlika. Mga kababayan ko. Number 1. Paano kayo pinaikot, mga kababayan? Nito ni Maharlika. Number 1, ha? Number 1. Paano kayo pinaikot ni Maharlika? Tignan nyo to, mga kapatid. Sinabi ni Maharlika, meron daw hitman na totodas daw sa kanya sa US. Mga kababayan. Would you imagine, mga kapatid, would you imagine, mga kababayan ko, na pinagbibintangan niya ay si First Lady Luis Araneta Marcos. Mga kababayan ko. Totoo to. Pinagbibintangan niya si First Lady Luis Araneta Marcos, mga kababayan. At pinanggigigilan niya araw-araw, buwan-buwan, dito sa social media ang pang-aalipusta kay First Lady Luis Araneta Marcos. Mga kapatid. Bakit? Dahil saan? Mga kababayan ko, chismis. Maharlika's always used chismis sa social media. Yan ang pinipid niya sa inyo. Yan ang ginagamit niya sa inyo. And some of the Filipino people right now is very interested because chismis. Walang kwenta, pinapatos nyo. Tama ba ako? Mga kababayan ko? Sinong tao? First lady ka ng bansa. Ang asawa mo'y presidente. Mag-iisipan mo na ipapatodas mo tong vlogger na to sa ibang bansa. Sa kadahilanan, may mga pumunta lang na sekretary, Yusek at nagbakasyon doon. Na paranoid. Etong matandang hitad. Hindi ako bata ni Maharlika, mga kababayan ko, pero kaya ko ilabas yung pulburon. Di ba? Nakita nyo? Mga kababayan ko? Kahit siya, binabanata ko dito. And some of you ay na-threaten, natakot. Di ba? Mga kababayan, ano pa nangyari? Mga kapatid, ano pang senaryo ang nangyari? Tuwang-tuwa kayo kapag binabanatan ni Maharlika si First Lady Luis Araneta Marcos. Because issue, chismis, dyan magagaling ang Pilipino. Mga kababayan. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan ko, tuwang-tuwa itong si Maharlika pag paano? Pag may nagpapakulay. Pag may nagsisend ng stars. Kasi bakit, mga kababayan ko, pinagkakapirahan niya kayo. Hindi nyo ba nakikita, mga kababayan ko? 244,000 views in 8 hours. My God! Binalik niya lang yung views niya nung campaign. Mag-isip nga kayo, mga kababayan. Sinong matinong tao na pag-aaksayahan ng kwento itong tao na to? Pag-aaksayahan ng pera para ipatodas daw itong tao na to. Wala pong gagawa nun. Alam nyo right now, Maharlika is paranoid. Mga kapatid, si Maharlika ay paranoid. Mga kababayan ko. Threaten na siya, tinatakot niya na ang sarili niya dahil siya rin ang gumawa ng sarili niyang multo. Saan kayo makakita? Nag-uwian lang yung mga sekretary, Yusek sa ibang bansa at ASEC. Dahil andun naman yung kanilang mga pamilya. Of course, may mga kamag-anak yan. Bakit si Maharlika lang ba may kamag-anak doon? Mga kababayan? Imagine that, mga kapatid. Imagine that, mga kababayan ko.
Na-threaten siya, natakot siya because of what? Siya ang gumagawa ng sarili niyang multo. Paranoid na yan. Can you imagine? Sa harapan ng Filipino people, magdududot-dot ka ng isang stick, mga kababayan ko. Ako rin, meron ako dito. Huwag ka mag-alala, maharlika, meron din ako. Eto, sige, ayan. Sige. Galingan mo, ha? Galingan mo. Jutang Junines ka, ha? Ikaw, isa ka pa. Ha? Jutang Junines ka, meron din ako dito. Kala nyo siya lang meron? Mga kababayan ko? Meron din ako dito. Mga kababayan. Ha? Tuwan-tuwa kayo doon sa ganun ni Maharlika. Lalo na pag nilalabas niya to. Ayan, meron din ako dito. Akala mo kukulaming din kita. Gagawin kita, wag ka makalala. Ganyan, gagawin ko sa'yo. Gusto mo, ako, susunod ka na. Imagine niyo mga kababayan ko. Ako hindi ako tapos ng pag-aaral. Aminado ako doon. Pero based doon sa pagkaka-psycho ko sa kanya, mga kababayan ko, hindi na po normal yung pag-iisip niya. Can you imagine, kumuha ka ng isang stick, tapos tusukin mo at mag-aninong tao, sundot-sundutin mo ng ganyan, panggigilan mo, kitang-kita mo sa mata niya, mga kababayan ko, she is paranoid. Nanggigigil siya, dinudot-dot niya yung isang imahe o imaheng katawan ng tao, dinudot-dot-dot niya at sinusundot-sundot niyang ganyan ng ilang segundo. Alam niyo po ba, pag marunong ka mag-psycho ng tao, malalaman mo kung merong paranoia ang isang tao or merong schizophrenia, mga kababayan ko. Ito totoo to, ha. Totoo to, mga kababayan ko. Alam niyo pa paano, mga kababayan ko? Tingnan niyo yung mata niya habang ginagawa niya yon. Gigil na gigil siya. Tapos napopokus yung sarili niya, hindi niya kayo napapansin. Mga kapatid, may schizophrenia yon. Sa makatuwid, baliw yun. Mga kababayan ko. Bakit ko nalaman? Parehas sila ni Nino Barsaga, mga kababayan eh. Diba? Dinudot-dot niya yung stop toy and gigil na gigil siya. Schizophrenia. May sakit na yan. Mga kapatid. And right now, pinakalat niya sa social media, mga kababayan ko, pinakalat niya sa social media na may totodas daw sa kanya. Did you think, pag siya tinodas, alam ng government natin, sila ang pagbibintangan. Trust me, mga kababayan ko, 100%, mga kababayan, 100%, kapag siya, mga kababayan ko, ikaw makinig ka, ha, may hawak kong screw. Ikaw makinig ka sa akin. Kapag ikaw tinodas at ikaw ay dinedlock ng ating pamahalaan, makinig ka, ha, makinig ka, makinig ka, ha. Makinig ka, hitad. Hoy, makinig ka, ha? Makinig ka, ha. Lalo kayo dyan, ha. Makinig kayo, ha. Pag siya tinodas ng pamahalaan natin, of course, pag siya tinodas, ang pamahalaan natin ng pagbibintangan, mga kababayan, ha? Makinig ka, ha? Mahawak ko yung stick ni Harry Poppy, ha? Si Harry Potter ang sa'yo to sa akin, ha? Pag ikaw tinodas, ang pamahalaan ng pagbibintangan. Alam ng Malacanang yan. Diba? Alam ng Pilipino yan. Ikaw ang pagbibintangan, sila ang pagbibintangan, at sila ang pag-iinitan mo. Paano mo pag-iinitan? Yung mga supporters mo pala, wala ka na. Ngayon, nung may nagsumbong lang sa'yo na di umano, mga juting ahas mo kuno, ayan, ha? Mga juting ahas mo, ha? Mga juting ahas mo. Nagsumbong lang sa'yo, ha? Nagsabi lang sa'yo na eto ang mangyayari, eto ganito ang mangyayari dyan. Na paranoid ka. Diba? Hindi mo alam, yung mga nagsusumbong sa'yo na yan, ginagawa kang katatawanan. Hindi mo ba alam yon? Ginagawa ka nilang katatawanan at ginagawa nilang kalokohan. Habang ikaw napaparanoid ka, inaaway mo si FL Lisa, minumura mo si Pangulong Bongbong Marcos, sinasabihan mong kuting ng norte, habang ikaw dyan, Maharlika, napapraning ka. Diba? Can you imagine na ganyan na siya kalala?
Mga kababayan ko, nate-threaten na siya. Bakit mga kababayan ko? Dahil siya rin ang gumawa ng sarili niyang multo. Pag meron ka nang nakitang Pilipino sa government, natatakot ka na, di ba? Hindi ka na makalabas ng bahay mo nang wala kang kasama. Di ba? Sinabi mo pa doon, pinag-iinitan ka ni Lisa Smugs. Ayusin mo naman yung pangalan. First Lady Luis Araneta Marcos. Ha? Yan ang tama, ha? Kita mo? Hindi lang ikaw may stick. Ako rin, mahiwaga to. Sa'yo, kahoy, aking bakal. Baka pag sinabi kong Gryffindor, maging daga ka dyan. Di ba mga kababayan? Yan ang problema sa kanila. Mga kapatid, paranoid na siya. Because hindi niya na alam kung sino kalaban niya until now. Ngayon ko nga lang nakita eh. Alam niyo kung matalino kayo mga kababayan ko ha? Kung matalino kayo at nakukuha niyo yung punto niya, hindi niyo alam kahit kayo pinaglalaruan niya. Sa totoo lang. Hindi niyo alam. Hindi niyo alam kahit kayo pinaglalaruan niya. Kasi some of you guys believe na believe kay Hitad eh. Some of you are very patriotic sa kanya. Yung kilala ko nga mga vlogger, mga kababayan ko, bumilib nga dun eh. Mga kababayan eh. Pero thankful ako. Bakit? Merong Coach Jarrett na hindi kami pinabayaan eh. Eh buti na lang, matalino si Jarrett. Hindi siya nadadala kay Hitad. 'Di ba? Pero anong ginagawa ni Maharlika? Tignan nyo mga kababayan ko, 'di ba? Eh kung nagkataon napasama kami doon, eh di pare-parehas kami bumagsak, 'di ba? Alam nyo, yung mga baliminews na ganyan na tao, mga kababayan, sa social media, minsan akala nyo okay pa siya. Pero I challenge you, no, Maharlika, kung talagang wala kang sakit na pagkabaliw, kung hindi ka talaga baliw, o wala ka talagang schizophrenia, o wala ka bang disability, person, o isa ka bang person of disability, isa lang gusto ko malaman, no? Nagpa-psychiatrist ka na ba? Punta ka nga. Ako magbibigay sa'yo ng ospital. Trust me, magpa-psychiatrist siya. Mga kababayan ko. Para magkaalaman. 'Di ba? Para magkaalaman. Para maintindihan ninyo. Mga kapatid. Kasi mga kababayan ko eh, tuwan-tuwa kayo eh. Ito totoo to. Tuwan-tuwa kayo. Si Maharlika lagi naglalabas ng chismis. Ganito niya kayo pinasasakay. Chismis. Chismis. Narinig nyo lang na may hitman, naniwala naman kayo. Narinig nyo lang na merong mga naglaslas di umano dun sa customs, nasa ganito ganyan, naniwala naman kayo. Di ba mga kababayan ko? Naniwala kayo eh. Sa totoo lang, naniwala kayo, napaniwala kayo, napasakay kayo. Tama ba ako? Ganyan kayo pinaniniwala nito. Ganun niya kayo pinasasakay sa bawat content niya na hindi nyo alam, mga kababayan, na pinagkakakitaan kayo nang dahil lang sa chismis. Do you want, gusto nyo bang makita yung resulta ng mga nangyari? Alam ko naman nanonood kayo doon, mga kababayan ko. And some of you guys are first timer here in my channel. Tama, mga kababayan? Some of you are first time because of the pulburon. Tama? Mga kababayan ko. But, yung taktika niya, ginawa ko. Pero totoo sinasabi ko. Mga kababayan ko. Ako, pag naglabas ako ng storya, may resibo ako. Si Maharlika, pag naglabas ng storya, ganyan-ganyan lang sa cellphone yan. Ganyan-ganyan. Eto yung mga ganito, yung mga bahay ng ganito. O yan, ganun. Ganito yung ginagawa ni Lisa Smugs, oh. Ganyan siya eh. Ganyan siya mga kababayan ko. Alam nyo anong tinataktika niya sa inyo mga kababayan ko? Kinukuha niya yung attention ninyo. If Maharlika gets your attention, magkakaroon siya ng views. Magkakaroon siya ng ads. Pag nagkaroon siya ng ads, mako-convert niya to into cash. Hindi nyo alam, pinagkakapirahan kayo ng tao? Wala kayong alam. Di ba? Mga kababayan ko,
Like what I did tonight. Ba't ako, may resibo ako. May ebidensya ako. At hawak ko yung ebidensya na may pulburon. Si Maharlika ba? Naglabas ba ng ebidensya na may pulburon? Hindi, di ba? Mga kababayan ko. Isip. Mga kababayan. Ngayon, mga kapatid, nag 1,187 views ako because of this issue. Because of this sarcastic issue. Ganyan si Maharlika. Ipinakita ko sa inyo kung ano yung taktika ni Maharlika. Kung paano niya kukunin yung sambayan ng Pilipino. Kung paano niya ikukunin yung damdamin ninyo, gagalitin kayo para magalit kayo sa gobyerno. Mga kababayan. Yan ang ginagawa ni Maharlika sa inyo. Kaya meron siya ngayon, mga kababayan ko. Do you want to see the revenue of Maharlika? Punta kayo ng Social Blade. Ilang $1,000,000 ang meron ngayon doon. Did you see? 200,000 views, 270,000 views, and 300,000 views right now, mga kababayan ko. Hindi ako naiinggit kay Maharlika. And never ako maiinggit doon. Mga kapatid. And ngayon, kayo, mga kababayan ko, mga kababayan, hindi nyo alam, dahil sa pakikipag ninyo, mga kababayan ko, dahil sa pakikipag kuntsabahan, dahil sa pakikipag dikdikan ninyo, dahil sa pakikipagpakinigan nyo at gusto nyo makarinig ng chismis. Kaysa sa magandang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, mga kababayan ko, hindi nyo pinakikinggan ng good news. Ang gusto nyo yung galit, yung maiinis kayo, yung magagalit kayo sa social media. Ganun kayo, mga kababayan. Yan ang mindset ninyo. Yan ang gusto ninyo, mga kababayan ko. 'Di ba? Mga kapatid, ayaw nyo ng good news ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw nyo kunin yung magandang ginagawa ng mga Marcos. Ayaw nyo pakinggan si Senator Amy. Ayaw nyo pakinggan si Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw nyo makita yung ginagawa ni F. Elisa. Ayaw nyo makita yung ginagawa nila Martin. Ayaw nyo makita yung ginagawa sa Congress. Bakit? Because gusto ni Maharlika kunin yung attention nyo. Like nang ginagawa ko right now. I get your attention. And all of your eyes on me. Nakatutok kayo lahat sa akin because of the pulburon issue. Like I said, magkaiba kami ni Maharlika. Ako may ebidensya. If you get my point, mga kababayan ko, well, diba? Good. Mga kapatid, magkaiba kami ng diskarte ni Maharlika eh. Ako may pulburon talaga ako dito at hawak ko ngayon yung ebidensya. Pag nilabas ko dito, sasabog si Bongbong. Mga kababayan, hindi ako katulad ni Maharlika na hearsay lang. Tawa lang. 'Di ba? Labas-labas lang ng stick, duro-durong ganyan, haba-haba ng uso, pising-pising ganyan, gagawa ng ganun lang. Gusto nyo gawin ko rin yung ginagawa niya, mga kababayan ko? Eto ka, Maharlika, oh. Yan, gigil na gigil ako sa'yo, oh. Ganyan, gustong-gusto ko tangan. Oh, ganun. 'Di ba natuwa kayo? Nanggigil kayo? Lumabas yung gusto nyong malaman? Yun. Ganun niya kayo kino-convert. And the bonus, mga kababayan ko, madadivert na yung utak ninyo, hindi nyo nakilala yung galit na kayo sa gobyerno, sasabihin nyo, nabudol ako ni Bongbong, nabudol ako ni F. Elisa, nabudol ako ng mga yan, nabudol ako ng administrasyon at kakalat sa social media ngayon, binudol kayo. Wala namang ebidensyang binudol kayo. If there is an evidence right now na kayo ay binudol ng gobyernong ito, mga kababayan ko, magre-resign na ako dito. Kapag may ebidensya kayo na ipakita sa akin ngayon na binudol kayo ni Bongbong, ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, aalis na ako, di na ako magko-content dito. Trust me. Mga kababayan ko, kapag kayo ay binudol ni Pangulong Bongbong Marcos, magkikwit na ako mag-content sa kanya. Hindi na ako tutulong. Mga kababayan ko. But mga kababayan, until now, wala pa rin na ipoprove si Maharlika na si Lisa smuggler, na si Pangulong Bongbong ay magnanakaw. Mga kababayan ko. Because of what? Mga kapatid, hearsay.
Mga kababayan, yan ang totoo doon. Masyado kayong nagpapaloko sa ginagawa ni Maharlika. Mga kapatid, wake up! Magte-2024 na. Hindi nyo man lang nakikita yung mga proyekto ni PRRD pinagpapatuloy ni Bongbong. Mga kababayan ko, susunod na taon, bubuksan na yung Bataan, Cavite Metro Link. Hindi nyo pa nalalaman. Diba? Ano pa susunod? Yung mga ginagawang pagtulong ni FL Lisa, hindi nyo alam? Yung All for Love for All? Mga kababayan ko? O yung Love for All? Hindi nyo man lang nalalaman. Yung bagong Pilipinas, mega job fair, hindi nyo alam kung nasan. Baka nasa barangay nyo na kinabukasan. Hindi nyo nalalaman. Hindi nyo nalalaman yung mga binuaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos para saan yung budget, saan dadalhin yung budget, mga kababayan ko, for 2024. Ang ano mga kababayan, hindi nyo nalalaman. Bakit? Because mga kababayan ko, mga kapatid, dahil lahat po kayo ay napopokus na doon sa issues na hindi nyo naman dapat pinapasok at hindi nyo pinakikialaman. Second, na wala namang katotohanan mga kapatid. Mga kababayan ko, yan ang totoo dito. Mga kababayan. Tapos sasabihin nyo ngayon, sinungaling si Biyahe ni Koy, sinungaling si Biyahe ni Koy, whatsoever. Sabihin nyo ng sinungaling ako. Mga kababayan ko, pero hawak ko ang katotohanan. Meron akong full buron dito. At ilalabas ko sa social media yon. Pasensyaan tayo kung magalit sa akin si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kapatid. Okay?